employee, businessman, or an OFW, this is the right platform for you. Get ready to know more about financial literacy and be inspired with our top leaders of the community. So, once again, welcome to Project High. Meet your future. Yes, hello Project High Community and hello po sa lahat ng mga nanonood sa atin worldwide. Ayan, so welcome to Meet Your Future kung saan po dito makikita nyo kung ano yung magiging future nyo dito sa ating platform. Ayan, bago po tayong mag-umpisang lahat kasi I'm very sure excited ka na. So ngayon po, pa-comment naman po ako saang bansa po kayong lahat. Kung nandito ba kayo nasa Pilipinas, nasa ibang bansa, or kung saan lupalo po kayo para makita naman po natin kung gaano kalawak ang nahahamig ng ating event right now. Ayan, watching from Taiwan, Hong Kong, Spain. Wow, Hong Kong. Ayan, Oman, Philippines, France, Al Qasim, Bahrain, Korea, Abu Dhabi, wow, Quezon City, of course, Antipolo, Qatar, wow, hello everyone, and hello world. Grabe, nakakakilig po kasi ngayon, this is one of my most awaited event na meron po tayo ngayon sa Project High kasi hindi po basta-basta ang taong ipapakilala ko sa inyo maya-maya lamang. Kaya ang pinakauna po nating gagawin kung kayo po ay nandito right now is syempre you sit back and then you relax and then syempre kung ikaw ay low back mag-charge ka. And kung ikaw po ngayon ay medyo mahina po yung inyong signal, i-make sure mo po na meron po kayong mga data, may VPN po kayo sa malinaw na internet para po talagang malawak po at saka focus at malinaw po ang pag-uusapan natin. Ayan, sige po. Ayan, may mga nagko-comment pa ng kanilang mga mentors and uplines. Ayan, may watching pa po tayo from different countries. Guys, alam niyo po ba, isa po ito sa mga pinaka-paborito ko na mga event natin sa community. Kasi dito ko po mas lubusan na nakikita na the moment pala na seryosohin mo at sipagan mo itong negosyo natin, ito pala yung mga mangyayari sa atin. And ako po, isa rin po ako sa mga buhay na patunay nitong excited na excited ka sa pangarap na gusto mong magpapakilala ko po sa inyo maya-maya lamang. Pero wag po nating kalimutan na pasalamatan din kung sino po yung nagpapasok sa inyo dito at sino po yung nag-send sa inyo ng link. Alam niyo po ba na yung tao na nagpapasok sa inyo dito, sige nga po, i-comment niyo po, thank you, coach. Ayan, may nagsusulat na. Sino po yung inyong mga mentors, coaches na nag-send sa inyo ng link na to na patuloy na kumbaga pa pina-follow up kayo para tapikin kayo sa pangarap nyo, message nyo po dito, comment nyo po kasi ako po mismo, masasabi ko po sila po yung mga heaven sent na mga tao sa inyo. They are angels in disguise kasi kung hindi po dahil sa kanila, hindi nyo po madediscover itong negosyo, itong platform natin na pwedeng makatulong sa iyo. Tama po ba? Ayan, nagko-comment. Coach Virgiline, thank you daw. Coach Ronnie, ayan. Ang dami, bumabaha ng mga pa-thank you. Di ba? Ang sarap sa feeling yan. Nagpapasalamat tayo. Coach Vincent, Coach Juvie, Coach JP, Jocelyn, Clarissa, Fritz, Jenny, Christine. Grabe, parang shout out tayo dito. Pero di ba, ang dami po natin. Ang dami pong tutulong sa'yo. Ang dami po ng mga nandito, ng mga mentors and coaches na gagabay sa'yo. So dito mo makikita na hindi mo gagawin mag-isa itong ating platform. And ayan, sige po, keep it coming, at wag mo pong kalimutan na isend po itong ating link sa mga group chats, sa mga friends mo, sa mga partners natin, sa pamilya mo, sa mga gusto, magiging malaking tulong po ito sa kanila. Ayan. So, habang inaabangan po natin ang ating
pinaka-important guest for tonight's event. Ayan. At magme-message naman po siya pag ready na siya, di ba? Ayan. So, sino po ba dito nakahula na? Kasi based sa picture kanina, sino po yung ating napakagandang speaker right now? Alam niyo po, kwento ko lang po sa inyo. Ako po ay nag-inquire lamang dito sa ating platform, sa mismong tao na magsasalita after ko ngayon. Oo, sino po dito yung naghawlang sa Facebook? Naghawlang, nag-inquire lang din, na-curious lang din. Kayo po ba yun? Hindi mo kakilala. Ayun, may nag-me. O, di ba? Ako po, pareho po tayo. Nag-inquire lang din ako, na-curious lang. May nakita akong isang post, tapos nagtanong ako, paano po ba yan? And then, nung tinanong ko po yun, may nag-reply sa inyo, tama? And doon na po nagbago ang lahat. Ganun po kalupit. Kasi pinakita sa akin to, in-explain sa akin, at nakita ko yung pangarap kong buhay, talagang nabuhay dahil dun sa mga pinakita sa akin. And doon po ako nag-decide. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, I'm Julian Impik and I'm one of the Millionaire Circle sa ating community. And I've been doing this platform for years now. And sa ilang few years lang ginagawa ko tong platform na to, sobrang proud na proud po ako na ito po yung ginawa ako at ito na yung ginawa ko full time. So ako po mismo, I can pledge about this business. Ganun po kaganda yung negosyo natin na kayang-kaya po na kumbaga palitan yung profession din sa labas. Kaya po nating makipagsabayan at higit pa. Kaya po ngayon, kung ready ka na, abay ready na rin po ang aking tatawagin ngayon. Excited po ako kasi itong tao na to, siya lang naman po ang naging reason na kaya't napakarami ang nagawang milyonaryo, car achievers, at ngayon gumanda na ang buhay because of our community. At ang tao po na ito ay binansagan po na online queen ng ating negosyo at malalaman mo yan mamaya. Kaya bago po tawaging mabuti para may idea po kayo, papakita po muna natin ang kanyang video. Please roll VTR. There's mountains left to climb, to new heights, a new air to breathe. I'm a brick, I'm a wall, I'm a fighter, 'cause I don't break when I fall. Yeah, I rise again and stand up to the ones that bring me down. When they try to keep me out, I fight for what I believe and stand up, 'cause there's nothing I can't take. I get stronger. The online queen! Let's all welcome Tanya Morales! Stand up for the ones who can't stand up. We gotta.
Recording in progress. Napakagaling mo talaga. Thank you so much. And syempre po sa lahat ng mga nandito, hello po sa inyong lahat. To all the Project High mentors and coaches who are here tonight, sa lahat po ng mga partners natin locally sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Hello po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga OFW partners po natin na nandito right now, ginawan mo talaga ng paraan na maka-attend ka. Hello po, and of course to all the guests na nandito po sa loob ng event natin. We are almost 1,000 here in our Zoom event right now. So talagang sa dinami-dami ng pwede mong panoorin at this very hour, nandito ka. So meaning to say, you are really driven na maabot yung mga pangarap mo, and yan exactly yung pag-uusapan natin for tonight. So ako po isa sa mga taong binago ng tuluyan ang buhay because of Project High Community. You know, it's really a blessing to have a community na kagaya po ng meron tayo dito sa Project High, na yung mga ordinaryong taong kagaya ko at kagaya mo na nanonood right now, kagaya natin, ay pwede palang magkaroon ng extraordinary result because of this kind of community which has a very solid support system, which has a proven and tested system over the years po that has been innovating over time. Kaya naman po talaga sobrang dami pong mga naging milyonaryo dito sa community po natin. More than 300 ang mga millionaires right now na na-create po ng community natin. And counting pa po yan kasi up until now, nadadagdagan po ng nadadagdagan yung numbers na yan. Syempre, hindi pa po yan kasama doon sa mga kumita ng mga 100,000, 200,000, 300, 500, and so on. And syempre, hindi ko na patatagalin. Let me share my slides. The title of our event is Meet Your Future. Yan. Nakikita nyo na ba ang future nyo sa aking mga mata? Ayan. So, welcome po sa lahat ng mga nandito na first time mo pong maka-attend right now. So definitely, it's not an accident that you are here tonight. Naka-destined talagang mapanood mo to right now, and definitely ma-inspire ka to also make a change in your life. Especially po right now that it's the end of February. It's the last day of February. So maganda po to na time na talagang mag-make ng relevant change in your life, kasi pa-start na naman po ang March, and we are on our 3rd month of the year. So we better make this year really, really count, and maaga pa lang dapat gumagawa na tayo ng mga aksyon, ng mga ini-execute na natin ng mga magagandang plano natin. And sige po, ayan, ang pag-uusapan natin for tonight is all about dreams. Yan, sino-sino ang may mga pangarap dyan? Paki-comment naman po sa comment box natin ng dreams. If ikaw isa sa mga taong mapangarap, yan, may mga, if ikaw pala isa sa mga tao na, you know, may pangarap ka pa sa buhay, may gusto ka pang ma-achieve, so para sa'yo talaga itong event na to, and para sa'yo itong community na to. Kasi hindi po ito pwede sa mga taong nakontento na, hanggang dito na lang ako. So, hindi po magtutugma yung pag-uusapan natin doon sa point of view na ganon. Kasi syempre, dito po sa community natin, we want to attract people who want to be somewhere else in their life, somewhere else better, somewhere else na mas abundant ang buhay. So, let's talk about your dreams. Diba? Kasi masarap pag-usapan to eh. Lahat po ba dito ay nangangarap magkaroon ng house and lot? Diba? Paki-comment naman ng yes dyan. So lahat nangangarap for sure ng house and lot, ng kotse, makapag-travel sa iba't ibang lugar, and of course magkaroon ng savings. So computein po natin yung mga pangarap na yan. Kasi, di ba, it's better to put numbers to it, kasi when we put numbers to it, it becomes achievable. It becomes measurable. And when it's measurable, it's achievable. So ayan po.
Diba? Say for example, tama lang na house and lot, no? Tamang laki lang na house and lot, ganon. So it's worth 10 million. So ang car mo, tamang car lang din, worth 2 million. Tapos travel, ayan, ang budget natin dyan is nilagay natin, say for example, is 1 million and savings natin is tamang naging milyonaryo lang ang bank account natin. So ang total po niyan ay 14 million. Ang tanong ko po sa inyo, well, no offense po because pag-uusapan lang po natin right now is reality lang po, 'di ba? Kasi napakahalaga na we are in touch with our reality kasi it's the only way we can change it, 'di ba? If we are in touch or aware tayo or nakamulat yung mga mata natin sa kung ano man yung realidad natin. The reality is, tanong ko po sa inyo, sa ginagawa mo ba right now, possible ba na mag-accumulate ka nitong 14 million na to para mabili mo yung mga pangarap na nasa harapan mo? Paki-comment naman po dyan ng yes or no para makita naman po ng mga tao na nag-imbita sa inyo dito kung well, sino-sino yung mga tao na tutulungan po natin na maabot itong mga pangarap na to kasi deep inside you, you're not that confident yet na maaabot mo tong mga pangarap na to sa ginagawa mo right now. So meaning to say, you are you admit sa sarili mo na kailangan mo pa ng help or kailangan mo pa ng another source of income para maabot mo yung mga pangarap na yan. So, bakit nga ba some people or to some of you here or to most of us here, hindi tayo confident na maabot natin yung mga pangarap na yan? Di ba? Siyempre, million-million. Bakit nga ba? Kasi it's because of this reality. 'Di ba na sa sahod natin, 'di ba, meron naman for sure na sahod yung mga nandito. Majority ng nandito is sumasahod kasi may work, 'di ba? Maybe you are working here in the Philippines or maybe you are working abroad. So definitely you are earning a salary every month. Yun nga lang, yung salary na yan, binabawasan po yan ng expenses, 'di ba? So, tignan natin ngayon yung salary versus expenses na reality. So, ayan, example na lang, if you are earning 25,000 per month, ang expenses mo, magbabayad ka sa renta, sa electricity, sa water, internet, and so on. Yan, and if you are a family of, well, 3, 'di ba? Sabihin na natin na well may baon 'yan, 'di ba? Or pinag-aaral mo 'yan o kaya sinusuportahan mo 'yan. So sabihin na natin 4,000 each lang doon sa 3. So ang magiging total ng expenses mo is 34,500. So meaning to say, salary minus expenses mo, negative ka na po, 'di ba? Kaya no wonder marami po sa mga kababayan natin, this is, well, sad to say, habang tumatagal ka sa work mo, mas nababaon ka sa utang. And ito po, we are only talking of expenses here. We are not yet talking of emergencies. 'Di ba? Kasi meron pa yung mga emergencies along the way na doon ka talaga makakapag-advance ng isang buong taon. ng sahod mo or makakapagbenta ng kung ano man mga naipundar kung meron man po. So, ayan, negative na tayo dyan pa lang sa illustration na yan. So, ayan, kaya naman hindi na natin naiisip yung mga pangarap, 'di ba? Kasi nung mga kabataan natin, 'di ba? Nung mga mas kabataan natin kasi mas bata pa din naman tayo ngayon, defensive na, no? Sa mga bata pa diyan kagaya ko, 'di ba naalala mo nung mas bata ka? Napakalaki mong mangarap. My dream is to have a mansion, to have a private jet, like this, like that. My dream car is a Ferrari. My dream destination, I want to travel the world. Mga ganon ang mga dreams natin when we were younger. But what happened when we started working? 'Di ba? When we started working, doon tayo namulat sa katotohanan na my sahod has a lot of butas. 'Di ba? Kung isang drum, kung
ipagpalagay na natin na kung ang source of income mo or nilalagyan mo ng income mo ay isang drum, 'di ba? And andyan lahat yung mga butas ng drum na yan. So definitely at the end of the day, hindi mo na talaga maiisip yung mga pangarap mo kasi nga sa mga expenses mo pa lang, butas-butas na ang drum ng iyong pag-income. Butas-butas na ang drum ng finances natin. So, ito po yung mga reality, dinadaan natin sometimes sa joke, but jokes are half meant. Dinadaan-daan lang natin sa joke dito, pero 'di ba, totoo po talaga siya na nangyayari sa atin. That is why no wonder there are a lot of us, mga kababayan natin na mga kagaya yan, OFWs. Ano ba ang kadalasang hinaing ng mga kababayan nating OFWs? Tumatagal po sa abroad na walang naiipon. That is a very sad reality kasi sumugal ka na malayo ka sa pamilya mo. There was one time I had this meeting, intimate meeting lang naman po yun with with some of our OFW partners, and dun nga may nag-share na iniwan niya yung anak niya na 1-year-old, kaya niya ginagawa itong business na to. So anyway, talk about OFWs. We know that you have a lot of sacrifices sa life ninyo just to be where you are right now, only to end up na resibo ang maiipon ninyo, 'di ba? Masaklap na reality. And that is why yan ang mga pag-uusapan at yan ang mga susolusyonan natin. And ito pa, 'di ba? Isa pang dagdag sa realidad natin na hindi natin talaga kayang iwasan is yung inflation rate, na ang ibig sabihin nitong inflation rate, every year yung pera natin, kung meron man tayong pera sa bangko, yung inflation rate mas mataas pa sa interest ng pera natin sa bangko. Yun ay kung meron tayong savings. So every year bumababa ng value ng pera. Kaya naman kailangan talaga ng dagdag, kasi kung bumababa yung value ng pera pero yung kinikita mo as is, tapos tumataas ang expenses, so kaya naman no wonder the percentage ng ating mga kababayan who remain poor is very high. And yun exactly yung mission din ng community natin, na ma-educate po ang ating mga kababayan. Kasi 'di ba, baka sometimes sabihin mo pare-parehas naman tayo nagdadasal. Bakit yung mga iba may kaya, yung iba hindi? It's because hindi lang po aware. 'Di ba? Kaya naman ina-aware natin through events like this na may mga ganitong realidad sa buhay ng tao. Kahit mabait ka, tinatamaan ka pa din ng inflation rate. Kahit paladasal ka, tinatamaan ka pa din ng inflation rate. Kaya kailangan po talagang maging practical sa buhay at kailangan meron tayong mga gagawin. Diba? So, ito, diba, sa business natin, ayan, ito usually yung mga, diba, kung ikaw right now na imbitahan ka, probably isa sa mga isa sa mga ginagawan mo na panamparan is money. Mainly, your main reaction siguro nung una kang napresenta ng business and nakita mo na may puhunan dito is wala kang money. Wala akong money. Kasi kung ganun ba naman yung tally ng expenses mo versus your salary, definitely you'll end up having no money. But I'm here to tell you na yung pagiging walang money mo, it's because you already have a set of responsibilities and priorities. Nagkataon po na hindi mo priority ang pag-asenso mo, kaya naman hanggang ngayon, kung ilang taon ka nang nagtatrabaho, you end up with no money. And yun po ang isang kailangan pong ikaw ay mamulat sa katotohanan, kasi kung ikaw ay napresentahan ng negosyo at wala kang pampuhunan, na take note po, yung puhunan natin sa negosyo natin is not po minilyon. Ang puhunan po natin sa negosyo natin is only
couple of thousands, 'di ba? Magkano lang po magkano lang po yung puhunan para wala ka po niyan sa savings mo or wala ka pong madukot agad. Meaning to say, you are really tied up with your expenses. And kailangan mong mamulat sa katotohanan na kailangan mong gawan ng paraan as soon as possible kasi yung pampuhunan po sa negosyong to, mas malaki pa ang pambili ng iPhone. 'Di ba? Mas mahal pa ang iPhone. Kung wala tayo niyan na nasubi na pera, para saan pa't nagtatrabaho tayo, 'di ba? We are just making both ends meet. How about your security? How about when emergencies come? Ano na lang ang mangyayari sa atin, 'di ba? Kaya kailangan kung isa ka sa mga tao na yan ang nakita mo na no money, maganda gawan mo talaga siya ng paraan. Kasi ang tanong ko sa'yo, hanggang kailan ka walang pera? Hanggang kailan mo poproblemahin ang pera? Ito po, ako man din, nung nakita ko yung opportunity na to, wala din akong pera. Pero hindi po yun naging hadlang para hindi po ako makapag-start sa business. Kasi ang perception ko sa business is, ito po ang magsusolusyon sa lahat ng problema ko sa pera. Yung pangarap ko na kumita ng 6 figures per month, dito po ko nakita na ito po ang nakita kong solusyon. Kaya wala man akong pera nung naimbitahan ako, ginawan ko po talaga ng paraan kasi hanggang kailan ako magiging walang pera. Talagang tinuldukan ko po sa araw na yun na darating yung time, hindi ko na magiging problema yan. And sa lahat naman po ng nandito na you don't have time, no time. Diba? Paano ka nandito ngayon kung wala kang time? 'Di ba? Yung pagsuspend mo pa lang ng time right now, that is already time. I don't believe in no time. I always believe in proper allocation of time. 'Di ba? Kasi tayong mga Pilipino, minsan masyado tayong mahilig ng entertainment. 'Di ba? Kaya naman yung mga vloggers, 'di ba, kung ano ng mga mga anong tawag diyan? Kabulastugan lang ginagawa sa online, no? Tayo naman, nood tayo ng nood just to be entertained. But without us knowing that, we're killing our time. Alam niyo po ba yung mga mayayaman at mahihirap, ang pinaka-common denominator is we all have 24 hours in a day. Bakit may mga mayayaman? Because they spend their time wisely. They spend their time to produce money. Bakit may mga mahihirap? Because they spend their time to be entertained. And kung isa ka naman po sa mga partners natin or mga guests natin who are here na talagang busy ka, well, we have ways para ma-tailor fit. Kasi hindi po natin pipilitin na 8 hours ka dyan sa job mo, 8 hours ka din dito sa business natin. Hindi. 'Di ba? Ita-tailor fit. Ang ibig sabihin ng tailor fit, 'di ba? Tailor, susukatin, ihuhubog natin. So ihuhubog natin yung negosyo na mag-a-adjust yung time zone according to your time zone. Mag-a-adjust yung paggawa mo ng business according to the free time that you have. May it be on weekends lang, or may it be before you sleep lang ang time mo, or when you wake up and before you sleep, or during lunchtime lang. So, maraming mga paraan. Basta, ang pinaka-importante na maintindihan mo right now sa buhay mo, yung ginagawa mong work, 'di ba? You are working, it's okay because your work, that makes you survive life, you and your family. Pero take note, sa ginagawa mong trabaho ngayon, ang pinapayaman mo po dyan is yung boss mo. You give your time, you give your all, you give your everything para payamanin yung boss mo. Ang tanong ko sa'yo, kailan mo naman paglalaanan ng oras ang sarili mo naman na future, ang sarili mo naman na pagbabago ng buhay mo? Kailan mo naman, kung ikaw ay isang OFW, kailan mo naman paglalaanan ng oras na ikaw ay makapag for good? Diba? So, ayan. Another ma-encounter po, or maybe sa mga attendees natin dito, pwede mong sabihin na
Well, that's not my line of job. Me too. This is not my line of job, but I like the result. 'Di ba? Kahit na hindi ko po ito line of job, kasi ang line of job ko is I take care of patients, ine-injectan, inaalagaan, I take care of the sick. Mga ganun ang mga line of job natin. Pero, syempre nung nakita ko po na nandito ang kaperahan at nandito ang limpak-limpak na salapi, aba, hindi naman po sa mukha tayong pera. Yun nga lang, mapangarap talaga tayo sa buhay. Diba? Sa lahat ng mga mapangarap ka sa buhay mo, tanggalin mo sa utak yung mga line of job na yan kasi hindi ka yayaman dyan. Di ba nga kung sa ginagawa mo right now, na linya mo ay hindi pa nagbabago ang buhay mo, aba, subukan mo itong hindi mo linya kasi baka dito na tuluyang magbago ang buhay mo. And ganun po yung ginawa namin dito sa business na to. Hindi ko po ito linya, malayo sa kurso ko. Kaso lang, yung actually po kaya ako tinake talaga yung nursing dahil may malaking dollar sign talaga tong noo ko dati. Kasi gusto ko nga kumita nung minimum 100,000 per month. Nung nakita ko tong community na to na maraming mga kumikita na may mga humble profiles pa nga high school grad, yung mga iba-iba may mga pahinante, may mga dating call center, may mga ganun, may mga humble na mga jobs na pinanggalingan, pero lahat kumikita. So, na-inspire lang po talaga ako. Nasabi ko, kung sila kumikita, mga humble profession, humble profile na mga tao kumikita, how much more ako? Or, ano yun? Ako din. Diba? Kung sila kaya nila, kaya ko din yan. So may ganon na thinking. And I hope ikaw din, ganon ka din. Kasi lalo na po sa buhay ngayon na hindi po lingid sa kaalaman natin after ng pandemic talaga, medyo naapektuhan talaga ang ating ekonomiya. Kaya kailangan talaga nating maging wais, madiskarte sa mga panahon ngayon para talagang maganda at masagana ang buhay natin. So, yan. Dreams turn into reality. Ay, gusto ba natin to? Gusto mo ba yan? Mag-comment ka naman dyan ng I am next. Pag gusto mo na yung mga dreams mo, ito-turn natin yan into reality. So, I will flash some of the results here in our business or here in our community ng mga dating nangarap lang pero ngayon natupad na nila. And later on at the end of my slides, I will also share some of my slides ng nangyari din po sa life ko na I hope it will also inspire you na ganun din po ang mangyari sa inyo or higit pa. So ito po yung mga yung mga tao dito, these are just some. Napakarami po talaga as in. Pero ito yung mga examples lang po, kagaya na lang po nito. 'Di ba? Isang mother, single mom. And right now, tignan nyo naman po ang mga income, 'di ba? Ni Mentor Yuka. Ayan, yung mga cheque, 'di ba? Imagine niyo po yung kumita ka ng 269,000, 313,000, mga ganon. So, you could just imagine kung ikaw po may ganon ka na resulta. 'Di ba? Kahit sa tingin mo wala kang time ngayon, paglalaanan mo ng time 'yan. Kahit na walang laman yung bulsa mo ngayon, kung ganyan naman na resulta ang pupuntahan, abay hahanapan at gagawan mo ng paraan yan. Kahit ipangutang pa yan, wala naman pong masamang mangutang, basta't magbayad ka lang. 'Di ba? And wala pong masamang mangutang basta't sa negosyo. Para sa akin, pag mangungutang ka at inenegosyo mo, napakawais po na move niyan. Ito naman po, ayan, dati naman po itong factory worker, kita nyo naman. Pero ngayon, ayan, kumikita na din po ng 6 figures dito sa community natin. Ayan naman si Coach MJ. Ito naman po si, mami ko po pala ito. Mami ko yan. Ayan, sa lahat po ng mga boomers dyan,
Ayan po, si Mommy, she is 57 years old and ayan po, nasubukan niyang kumita ng milyon. That was way back 3 years ago pa, kumikita na po siya tsumitseke na po siya ng milyon. So, ganun kaganda dito sa negosyo natin kasi wala pong pinipiling edad. Kahit na bata ka, gitna ka, or nandun ka na sa tingin mo may edad ka na, it's never too late to start building your dreams kasi kayang-kaya po yan. Ayan naman po si Attorney Drew. Kita nyo naman po yan, napakatikas. Abogado, 'di ba? Magkano ang kinikita ng abogado? Acceptance fee pa lang 6 figures na. Pero ginagawa ang negosyo, ganun po kawais. Palibhasa kasi abogado kaya talagang very wise sa paggawa ng desisyon sa buhay. So this just proves no na even yung mga professionals who are yung mga matataas na uri ng profesional ginagawa yung negosyo, how much more tayong mga karaniwang uri lang. 'Di ba? Kaya po 'di ba yung mga yumayaman lalong yumayaman, 'di ba? Kasi nga ginagamit yung galing. Kagaya na lang po niyan, nagamit po ni Attorney Drew yung galing niya, 'di ba, dito sa negosyo para mas lalo pa siyang umunlad, mas lalo pang lumaki ang source of income, 'di ba? So, yan. Ito naman po, teacher by profession. Sa lahat ng mga teachers dyan. Di ba nagtuturo kayo? So dito nagtuturo din po tayo. Tinuturuan natin ang kapwa natin papaano ba makaahon sa kahirapan para magkaroon ng magandang buhay. Ganyan ang ginagawa. Ayan naman si Jewel, si Mentor Jewel. Ito naman si Mentor Geronimo, isang dating OFW naman po ito. From Japan. Kaway-kaway sa mga OFWs in the house. Imagine niyo si Coach Mentor Geronimo, dating nag-work lang abroad. Ayan po yung kanyang before. Pero ngayon, tignan nyo naman, napaka-pogi na. Mukha ng negosyante and kumita na ng multiple million dito sa business natin. And ayan, may sarili na rin pong sasakyan. So, ganun ka wonderful yung business natin. Ito, si Mentor Godet. Bade, ito naman, nurse by profession, kagaya ko din. So, for sure, maraming mga nurses in the house right now. So, ayan, si Mentor Godet, ginamit din po ang kanyang galing at talino para payamanin ang sarili. So, maganda na, sexy na, mayaman pa. 'Di ba? And eto naman po si Mentor Abigail naman. Ayan. So, na-feature siya before sa CNN kasi halos pambili ng diaper sa baby niya wala siya. Lalo na nung pandemic. Ginawa niya yung business nung pandemic. Right now, imagine, isa sa mga milyonarya ng community natin and pa-travel-travel na lang po sa iba't ibang bansa. Yan, ganyan kaganda yung nagagawa ng business natin. Ayan naman po si Coach Eman. Dati naman po siyang nag-work sa factory. Yan, marami siyang mga racket before. Pero right now, nakabili na din siya ng kanyang brand new car. Yan, ito naman po si Coach Nico. Yan, anak siya ng OFW or pamangkin ba? Basta related po siya sa OFW. So sa lahat po ng mga OFW partners natin, 'di ba kung meron po kayong mga kamag-anak, mga malapit sa puso ninyo or mga kapamilya ninyo, ayan kagaya ni Coach Nico na ang nag-refer sa kanya ay isa sa mga OFW partners po natin. Imagine, isa na siya sa mga milyonaryo and naging car achiever right now ng community natin. Diba? So kayo, kung meron po kayong mga ganun na mga kamag-anak na, alam mo yun, desididong magbago ang buhay o kaya yung mga masipag, likas na mga masisipag o kaya likas na mga malalakas ang loob or kahit naman hindi pa malakas ang loob niyan pero kung willing naman magbago ang buhay niyan, then you better talk to your mentor or to your coach kasi pwede po talagang magbago ang buhay nila dito sa loob ng Project High. Ganun kaganda yung sistema natin dito kasi from ordinary to extraordinary result po talaga. Ayan. So, eto naman yung
Yan, power of 2. Ito po, the moment na nakapag-start na kayo sa business natin. Ayan, imagine, sabihin na natin right now, it's February. So, example, nag-start ka ng pero kasi today is the end na of February eh. Pero, for sake of example, okay, nag-start ka ng February. Ito po, sa padalawa-dalawa lang na nag-join sa bawat buwan. Dalawa-dalawa ang napapa-join. So, example, for the month of February, nag-start ka and meron kang napa-join. Meron kang napa-avail na dalawa. Ayan, so kikita ka ng 1,800 sa matched sales bonus po yan. So, by March, yung dalawa mo, nakapagpa-avail lang din ng tigda-dalawa. So, by March, kikita ka ng 3,600. Now, by April, yung 4, nakapagpa-avail lang ng tigda-dalawa ulit. So, eto dito, hindi mo na kakilala, possible. Pero syempre, tinutulungan natin yan. Di ba? Mamimit mo yan kasi makakausap mo, matutulungan mo, or tutulungan natin ng Project High Community. At the same time, mai-introduce din sa'yo yan kasi hindi pa naman masyadong malalim yan. So, by April, naging 8, kikita ka ng 7,200. Di ba? Masama pa ba yan? May 7,200 ka. Extra income. Diba? Kung ginagawa mo siya part-time. So, that will be on top of your salary. Kung kumikita ka ng 30,000, kung meron ka 7,200, edi naging 30. Dalawa. Ayan po, ang income mo is 14,400. Now, pagdating ng June, yung 16, tigdadalawa lang po ulit. Yan. Magkano na yung kita mo? 28,800. Recording in progress. Nahigitan na niyan yung kinikita mo right now sa monthly income mo. By the time na kumita ka ng ganyan, nagkakaroon ka na niyan ng plano na kung nasa ibang bansa ka, pwede na akong umuwi pag nag-end yung kontrata ko. Diba? Lalo na pag tungtong ng August, nag-imbita lang din na nakapagpa-avail lang din ng tigda-dalawa. Ayan, magiging 115,200 na ang income mo. Baka first time mo kumita ng ganyan na halaga sa isang buwan kung isa ka sa mga less than 6 figures ang kinikita abroad. Pero syempre sa mga nagsi-6 figures na abroad, hindi pa rin masama. Malaking bagay pa din yan na may extra ka na 6 figures na income. Kasi ako po na nagsisimula, pangarap ko yan. Pangarap ko po talagang kumita ng 6 figures per month. Kasi yan ang income abroad as a nurse. Lalo na ng pagtugtong ng September, dalawa lang ulit, naging 230,000 na po. Diba? Imaginein mo ano na yung mga kaya mong bilhin, ano na yung mga kayang magawa pag ganyan na yung kinikita mo. Come October, ayan, naging 512, naging 460,000 na po ang income. November, ito mas malupit kasi naging 921,000 na po ang income. December, yan, naging 1.8 and nung January next year, that's 3.6. So, in 1 year time, sa power of 2 lang, diba? Which is very possible because we have this system na araw-araw tayo, meron tayong mga events, tapos meron pa tayong mga very accommodating and very helpful na mga mentors and mga coaches. Pwede pang gawin one-on-one yung mga presentations, diba? Plus we have mga training and all that. So, napaka-posible po talaga. Anyway, ang magiging accumulated income po niyan in 1 year is 7.3 million. Yan, 7,374,600. Malaki po ba? Nakakabili na po ba ng pangarap?
Imagine, no, kung kikitain mo yan sa loob ng 1 taon. Ako na po yung magne-negative sa'yo. Diba? Wag mo nang kitain yan sa loob ng 1 taon. Diba? Kitain mo na lang po yung 10% ng 7.3 million. 10% lang ang nagkatotoo, which is talagang sobrang inipit na po nating conservative na po yan. That is still 737,460. Diba? In 1 year. Imagine. Diba? Kung part-time mo siyang ginagawa, kumita ka ng 737, that is almost 1 million. Part-time. Online mo lang siya nagagawin kahit nasaan ka. Na lupalop ng mundo or Pilipinas. Kayang-kayang magawa yung negosyo kahit anong oras kasi online po siya gagawin. Ganun po siya ka-powerful. And imagine right now, it's 2025. Diba? Sa 2020, kung 2025 right now, kung ano man po yung resulta mo right now, it's because of the decision that you made 5 years ago. So 2020, nag-decide ka, you had your decisions and possible, may nag-imbita sa'yo dito, hindi ka naniwala. Kaya, ganyan ang buhay mo. O kaya, first time mo maimbita dito ngayon. First exposure mo dito. But isa lang yung sure, yung buhay mo right now, it is a product of the decision that you made 5 years ago. Now, if you want to have a better life 5 years from now, that will be 2030. Pag inad mo yung edad mo sa panahon na yan, can you still afford to waste time? Or dapat meron ka na ngayong sense of urgency. 'Di ba? Kasi kung bata-bata ka ngayon, 18 years old ka, 5 years from now, well, 23 years old ka pa. Sometimes the challenge is sense of urgency kung ikaw ay bata. Pero sa amin naging wais kami kasi bata pa lang kami, talagang hinarurot na namin yung negosyo. Kaya naman bata pa lang may resulta na kahit papaano. How much more if nandito ka na sa mid right now? You cannot afford to waste time anymore. You have to make that decision right now. Kasi yung decision na yan right now, yan ang magpapabago ng takbo ng next 5 years mo sa buhay mo. If you don't want life to be the same every year, then you have to make that decision. Kailangan mong gumawa ng bago para magkaroon ka ng panibagong resulta. And lahat po yan nagsisimula sa desisyon. Paki-comment naman po dyan sa comment box ang decision. You know, that word is very important. It's life-changing kasi lahat po ng buhay na nagbago sa loob ng community natin, nagsimula lang po sa isang desisyon. And I'd like to add, kailangan matapang na desisyon. Kasi hindi pwede na magdedepende tayo sa desisyon ng ibang tao. Hindi pwede na kung ikaw ay may asawa, magdedepende ka sa desisyon lang ng asawa mo, lalo na kung ikaw ang nakakita ng negosyo. Hindi pwede na magdedepende ka sa desisyon ng nanay mo kasi matanda ka na. You are already of age to decide on your own. Hindi pwede lalo na dedepende ka sa desisyon ng jowa mo. Kasi buhay mo yan, at the end of the day, hindi pwedeng iasa mo yan sa jowa mo, sa partner mo. You are accountable of your own life. And ganun po yung ginawa namin. Siguro po, to end this event, I will just share kung ano din po yung naging produkto ng desisyon na ginawa ko. Kasi I decided, not just 5 years ago, I already decided 12 years ago that I will do this business seriously. And during that time, when I decided to do this business seriously, hindi pa po ganito. Hindi ganito kadali. Hindi ganito ka-convenient na pipindutin mo na lang yung Zoom link at nakakapag-attend ka na ng training. During our time, we had to travel. We had to spend pamasahe. Hindi lang po doon sa local place kung saan kami nag-start.
Sometimes we invest on plane ticket just to invest on learnings, training, and attend events. Samantalang ngayon, sa panahon ngayon ng business natin, all you have to do is click the link. Talagang yung life mo mag-change and nakadepende siya at the tip of your fingers. 'Di ba? Ganun na po kadali magbago ang buhay right now. And eto naman po yung nangyari sa akin. I will just danan ko lang yung life lately na nangyari po sa akin. So last year, I was able to buy a brand new na house and lot. So, yung house and lot po na 'yan, tayo na siya, eh. So, hindi na siya yung parang nag-groundbreaking pa and all. So, nabili namin yung house ng meron na talaga siya, nakatayo na siya. We bought it, mura lang siya, sa halagang VIP account lang. Pero kung tatanungin niyo po ako, ang total na gastos namin sa house, nasa mga 26 or 27 million. Mga nandyan po. Kasi when we bought the house, we had some renovations and syempre yung mga laman pa ng house. Kasi etong house na to, niregalo ko po siya sa nanay ko, sa mommy ko. Matagal po kaming nagrerenta, matagal kaming palipat-lipat ng address, mga NPA po kami. Pero finally right now, we have our permanent address. And nakakatuwa lang kasi pinangutang ko lang po yan. Kaya naman sa akin talaga, malakas loob ko na mag-push na mangutang ka para sa ikakabago ng buhay mo. Kasi kung isa ka sa mga tao na NPA ka din, pangarap mo, 'di ba? Kasi sa umpisa pa lang we talked about dreams, 'di ba? Ilagay natin number 1 talaga, house and lot. So dito kaya po talaga na matupad yung pangarap na house and lot. In fact, this is our first house and lot, and kinakabahan ako kasi feeling ko marami pa siyang kasunod na mga iba't ibang mga properties like resort and all that. But saka na lang po yun. Basta eto po yung katas ng VIP. Kasi kung ako po tatanungin nyo, sa halagang VIP accounts lang, tanungin nyo na lang po yung nag-imbita sa inyo kung ano ba yung VIP account. Yun lang po yung ginawa namin ng paraan. At eto po yung naging resulta. And para sa akin, it's not just the house. 'Di ba? It's about the home na we were able to build, 'di ba, inside. So ako po, since now we are a family of 3 girls, my mommy, my sister, and I, so kami po ang mga magkakapit-bisig, magkakaibang henerasyon po 'yan ng Gabriela sa buhay namin. Pero ayan po, sa experience namin kasi before na-bankrupt po yung mommy ko sa traditional business. So traditional businesswoman yung mommy ko. Kaya naman nung nagsisimula na po akong kumita ng maganda dito sa business na to, sumabay na po yung mommy ko dito kasi gusto niya makabawi. Kasi nga nagkalugi-lugi siya sa traditional business niya. And true enough, kumita din naman po siya. So laking tipid po sa part ko. Joke. 'Di ba? Kasi hindi ko na po kailangang sustentuhan yung mommy ko. So sabi ko sa mommy ko when we were starting, ikaw na bahala sa mga little things. Ako na bahala sa mga big dreams natin. Kagaya nitong house and lot. So we had our house blessing. Actually, house blessing pala ito. House blessing 'yon. Itinapat po namin yung pag-launch ng house. So ayan po yung mga tao na kasamahan ko nung nag-umpisa. So ganun kaganda yung business natin kasi you will really turn random people into friends and even family here in this business. So hindi lang po siya negosyo kundi talagang samahan na habang tumatagal lalong tumitibay, pinapagtibay at pinapasarap ng panahon. And ayan po yung Project High family. So my inner family, ayan sila Mentor Joseph Lim, and the council, si Press Don, and the rest of our mentors dito sa community. Ayan po yung nag-bless dito sa... So dalawang... during that time na nagkaroon ng house blessing dito sa house, dalawang occasion kasi sa umaga and then sa gabi.
So, nag-celebrate kami ng birthday ni Utol dyan sa bahay. So, we have third floor and fourth floor. Yun naman yung open space. Actually, yung pinaka nag-close deal sa akin sa bahay na to is yung third floor. And before, yung fourth floor namin, parang vacant space lang yun. Pinagawan ko lang siya ng pang fourth floor pa kasi nga network worker eh. We are in a rings. So instead of like spending money on mga staycation or renting places to bond. So ginagawa ko na po siya right now dito sa bahay kasi we have the Tagaytay feels in our rooftop because it's so cold at night and the weather pag gabi ang sarap. Alam mo po pag naka-stay ako, well, most of the time with friends and with a lot of people. But there are times when I go up and I go alone, I drink coffee, ganon. So sobrang nakaka-happy, nakaka-grateful, and talagang buti na lang pinaglaban ko yung pangarap ko, buti na lang pinangutang ko dito, buti na lang sinunggaban ko yung pangarap ko kasi eto pala yung mga kapalit na darating yung time magkakape ka sa rooftop mo, nasa sarili mo ng bahay, 'di ba? So napakasarap na feeling. And ayan po, I'm a product of a broken family, extended family po kami, modern family pala. Ayan, napakadaming pangalan, no? Modern family kasi my dad, may pamilya na siya, yung mommy ko din, nagkaroon din siya ng another family, so extended yung family. So ayan po, nag-get together. So isa din po ito sa mga few moments na kasama ko yung mommy at daddy ko. So mabibilang ko lang po sa 10 daliri ko yung mga moments na kasama ko po yung parents ko. And that's precisely the reason why I really strived in life kasi wala eh. I have to count on myself for great life. And para sa akin, parang instead na mag-asa sa mga mana or kung anumang mga mamanahin dyan, ako na lang ang magbigay sa magulang ko kasi kaya ko naman. Kaya tayo pinagkalooban ng galing at sipag at energy at kaya pinakita sa akin itong opportunity na to habang bata ako at kaya ako sinunggaban kasi I want to see that smile on my parents' face. 'Di ba? I want to say I love you through actions. I want na kasi po right now yung sa parent side ko every time na magbo-birthday sila, so meron po talaga silang natatanggap, hindi lang po I love you and thank you. Kaya yung mommy ko excited siyang mag-celebrate ng birthday niya. Dati hindi na niya pinapansin yung birthday niya kasi dagdag lang ng edad. Ngayon excited na siya every time magbo-birthday siya kasi dahil sa mga paandar at padulas. Kaya sa mga anak diyan, hindi naman po sa, 'di ba, hindi naman po sa mukha silang padulas. Pero 'di ba, sa mga anak na nandiyan, yung mga magulang natin nagsakripisyo ng sandamakmak sa buhay nila 'yan para lang iluwal ka at buhayin ka at mapalaki ka. Abay bumawi ka naman, napakalupit mo naman, 'di ba? So ganun po sa akin na bilang anak, I want to really pay back to my parents kasi hindi man nila sabihin, ramdam ko at alam ko na marami silang isinakripisyo sa buhay nila. And ngayon na kaya ko and ngayon that I have this business, I took this as an opportunity para talagang makabawi sa kanila. Kaya kung meron kayong mga anak na alam mo yun, mga bata pa sila, ipaubayan nyo sila sa amin, paturuan nyo sila sa amin para matuto silang mag-payback sa inyo, sa mga magulang. Kasi 'di ba sometimes ang mga kabataan ngayon puro pagpapasaya lang ang iniisip. Dito masaya pa rin. Kasi we do have a lot of events, we do have a lot of parties. Pero we make sure na nagsasaya po kami, na responsable kami sa mga buhay namin at nakakatulong po kami sa pamilya. Ayan po, ito daanan ko na lang po itong Taiwan trip namin.
So, nag-spend kami ng birthday ng kapatid ko, half-brother ko sa Taiwan. This was last year lang, very fresh. Kasama ko yung daddy side ko and ayan po yung stepmother ko. We spent 5 days in Taiwan. Pagbalik ko po ng Pilipinas, kumita po ako ng 1 week income. Ayan po, nasa gilid. Pumasok po sa Bibo wallet natin. So, nag-shopping pa po ako doon, pero mas malaki yung kinita natin pagdating sa Pilipinas compared sa nagastos natin doon sa pagbabakasyon natin. So parang literal, darating ka sa time na kahit nagbabakasyon ka, binabayaran ka. Ganun po kaganda yung negosyo natin. And ayan, ay nagulat po ba kayo? Ito i-flex ko lang. I-flex ko lang kasi pangarap ko po talaga yan. Amazed na amazed po ako pag nagsi-staycation ako tapos may mga pa-bathtub. Ina-experience ko po talaga. So ngayon, yung bathtub na yan, nasa loob na siya ng aking restroom. Ng aking room. So, yan. And masarap lang kasi sometimes, di ba, there nights when I feel like dipping in the bathtub and then when I check my Bibo wallet, cha-ching, kumita po tayo ng kalahating milyon. So, grabe, kaya ko po siya pinapakita sa inyo for you to imagine ba na this kind of life, it's not just parang kathang isip o kaya daydreaming. This can really happen in real life to ordinary people like me and you as long as you are in this community. Kasi sino ba naman ako? Isang babaeng ambisyosa at punong-puno ng pangarap at punong-puno ng pagmamahal para sa pamilya na sumugal dito sa negosyong to at talagang tinuloy-tuloy hanggang sa yung buhay ko ngayon. Ganyan na po yung nangyayari po sa atin. And ito po yung look ng encashment natin for the whole month. Ayan, kasi 'di ba there are 4 weeks in a month. So sometimes in a week we earn 246,000, sometimes 379, sometimes 348, and sometimes naman like that. So pag inad mo po yan, dito ko din po na-achieve yung pangarap kong income which is 7 figures per month. Actually po when I started in the business, yung inutang ko and ginawan ko po ng paraan is para po kitain yung 100,000 per month kasi yan po yung income ko as a nurse abroad. Pero ang binigay po sa akin ng Project High Community, hindi lang po 100,000 kundi times 10, times 12, times 13, times 15 every month. Meron pa po akong experience during the pandemic, times 20, times 23 per month yung dating pangarap ko na income na kitain dito sa negosyo. Kaya naman po, ako din po dati walang pera, ako din po hindi ko po ito linya, pero ginawan ko po ng paraan na makahanap po talaga ako ng pampuhunan kasi ito po yung nakita kong buhay ng mga nauna sa akin na sinabi ko po sa sarili ko, kung nagawa nila, kayang-kaya ko din yan. Kung sila kumikita ng malaki, ang kapal ng mga bulsa nila, kayang-kaya ko din yan. Kaya naman po nangyari din po sa atin. Ganun kaganda, ganun ka-powerful when you belong to a community like Project High kasi dito po naghihilahan paangat. Dito po talagang bubuhayin yung pangarap mo at tutulungan ka para makuha yung mga pangarap mo. And I will just leave you with this quote that I live by and I believe. Diba? Paki-comment naman po sa comment box. Fortune is for the brave. Para sa akin po, napakahalaga na gumawa tayo ng matapang na desisyon sa buhay natin kasi yung bravery po, ano na sa atin yan eh. Kumbaga, kung tingin mo medyo dinadaga yung loob mo, meron kang kailangan ma-awaken or etong event na to, I hope nakapag-awaken yan ng tapang mo sa loob mo na the fact nga na nakakaramdam ka ng takot, you are already exercising bravery sa buhay mo. Kasi nga,
Kung nakakaramdam ka ng natatakot kang sumubok, meaning to say there's a part of you that wants to really try it. Natatakot ka lang. So you are already exercising bravery. Ang gagawin mo dyan is make the move. Do it. Diba? Ituloy mo yan. Kasi para sa akin, ang totoong living life is pag nakakaramdam ka pa ng mga ganong takot. Kasi you are a living dead na person pag routine na lang ang buhay mo, paulit-ulit na lang, and wala ka ng mga shifts of emotions. Pag dito, sa nag-imbita sa'yo right now, medyo baka ganito, ganyan. Yung mga baka mo, 'di ba? Turn that into something na change in your life, 'di ba? Pag sinabi ng sarili mo, baka walang mangyari sa'yo dyan, sabihin mo sa sarili mo, what if may mangyari sa akin dito? Baka hindi ako kumita dyan, what if kumita ka dito? Diba? Kasi sa amin din, we just turned our can'ts into can. Diba? Kaya naman po, ganito yung buhay namin right now. So, yung magandang buhay, talaga pong ipinaglalaban yan. Yung magandang buhay talaga pong dinidesisyonan yan. Ang magandang buhay inaaksyonan yan. Ang magandang buhay po ay sinusunggaban po yan. Hindi po yan pinag-aantay lang. Napakadami na pong mga oportunidad na dumaan sa buhay po natin. And right now, meron ulit etong opportunity na dumaan sa buhay mo. But the main difference this time is hindi mo po siya gagawin ng mag-isa. Kung ikaw man isa sa mga tao right now na kulang ka po sa paniniwala sa sarili mo kasi feeling mo kung ano man yan, stop believing in the lies na pinaniniwalaan mo at binubulong ng utak mo sa'yo kasi hindi po totoo yan. Maniwala ka, napakagaling mo. Hindi mo palang nare-realize yan kasi hindi ka pa napapasama sa mga magagaling. Subukan mo pong sumama dito sa Project High. Isa lang yung sure ko, mag-spend ka dito ng 1 month, 2 months, 3 months. After that, you will realize, grabe magaling din pala ako. Kagaya din pala nila ako. Kayang-kaya ko din pala na kumita ng 100,000 per month. Kayang-kaya ko din palang mapauwi yung sarili ko for good. Kayang-kaya ko palang buuhin ulit yung pamilya ko na naiwan ko dahil nandito ako sa abroad. Kayang-kaya mo po. Lahat ng mga pangarap na nandyan sa utak mo, hindi po yan nilagay dyan para maging daydream mo lang at maging ilusyon mo lang. Meron na pong isang Project High community ngayon na the moment sumabay ka po sa amin, we will make sure. Hindi man po namin mag-guarantee yung time frame. It may take a month, 3 months, a year, 2 years, 3 years, but isa lang po yung sure namin dito meron at merong mangyayaring magandang pagbabago sa buhay mo. Basta't magtiwala ka lang po sa tao na nagpasok sa'yo sa Zoom event na to. Magtiwala ka po definitely, and first and foremost, magtiwala ka lang po kay God kasi hindi naman ikaw mapapadpad dito kung if not for His purpose, if not for His purpose to change your life. And lastly po, magtiwala ka po sa sarili mo kasi ikaw at ikaw ang pinaka magpapabago ng buhay mo. Kailangan mo lang maitanim sa tamang lupa, which is dito na po yun sa Project High, para ikaw na tamang buto mag-grow ka into the person that you are meant to be in this lifetime. Someone great, someone with purpose in his existence, and someone who will live so abundantly that you will inspire a lot of people. Na kaya pala, na kahit na pinanganak kang mahirap, kayang-kaya mong magpayaman and kayang-kaya mong mag-influence ng mga napakadaming tao para sila din ay yumaman sa buhay nila. And every day, you will wake up and you will sleep fulfilled because hindi ka lang mayaman, marami ka pang mga taong napapayaman. Nagiging instrumento ka para magbago din ang buhay nila habang paganda ng paganda ang buhay mo. Ganun kaganda at ganun kasarap ang buhay na ino-offer po ng taong nag-imbita sa'yo dito. Kaya kahit magkano man yan, gagawan mo ng paraan agad yan kasi yan
ang magiging susi para magbago ng tuluyan ang buhay mo. Thank you so much po for spending your time tonight. I hope this event has been impactful sa buhay mo, na-inspire ka and turn that inspiration into action right away. Kasi today's the end of February. Simulan mo na agad ngayon para pagtungtong ng March 1, day 1 mo na ng pagbabago ng buhay mo. Thank you so much po. God bless you all, and ibabalik ko na sa ating napakagaling at napakagandang host, Mentor Jewel. Nandyan pa ba siya? Yes po. Ayan, thank you very much, Mentor Tanya Morales, sa napaka-inspiring at saka siksik-liglig na inspirasyon, kilig, at saka sobrang nabuhayan po talaga ng mga pangarap nila ang mga nakikinig ngayon. Kaya para po sa iyo na nandito, balikan mo yung tao talaga na nagpapasok sa iyo dito para maumpisahan mo na agad. At yung mga tips and sinabi ni Mentor Tanya kanina ay isa puso at gawin talaga para ikaw naman, tayo naman, lahat tayo dito ay maging maganda ang 2025 at of course ang ating buhay. But before we go, meron na po akong mga ipa-plug na mga announcement sa ating lahat, and I believe we have a picture here sa ating tech. Ayan. Yes, we will be having our Money Festival this coming April 29 and 30 po. Kaya po in line sa pagsa-celebrate ng 10th year anniversary ng ating Project High Community, we will be having raffle para po sa ating event na ito. And I'm very excited everyone kasi ito po ay open to all. Lahat po ng mga raffle ay pwede kang manalo. May kakayahan kang manalo ng bagong sasakyan mo. Gusto mo ba yon? Sino gusto dito maging car achiever? Sino gusto dito maging gadget achiever? Guys, i-grab nyo na po itong mga tickets ngayon sa Manifest. Napakamura lang po niyan. Pag ikaw po ang nanalo, grabe, mapapa-thank you Lord ka talaga. Kaya i-message nyo po agad yung mga coach nyo, mentors nyo, yung nagpasok sa inyo dito, kasi baka ikaw na ang next na mananalo ng iyong sariling sasakyan. Or baka ikaw na ang manalo din ng mga gadget prizes natin at iba pa. Kaya contact our community leaders here in Project High at i-secure mo na yung ticket mo para manalo ka. More raffle tickets, more chances of winning. So yun lang po. Meron ba po ba? Ayan, it's done na daw. Okay, thank you very much, Project High Community. Main, hindi ko sa milyones habang mga matay na papapikit sa lahat. Gagaling ka sa taas, kaangkas, punang ang bete. Kaya tumaya, alam na tumaya. Kasi manalo, kahit na tumulala. Ang tumunga nga, pinalaw ba ng mga plano? Ramdam niyo ba yung energy? Project High, nandiyan ba kayo? Sing with me. All right, there you have it, everyone. Grab your tickets right now. And for that, let's meet again for our next Zoom event. And this is me, your Royal Everest, saying, if you believe that you can make it, then do it now. God bless and happy changing more lives. Recording stopped.